Gayunpaman, isa lang ang nasisiguro ni Inspektor Sarmiento. Tiyak na may gagawing hindi maganda si Apong Lizardo. Kilala niya ito simula pa noong una, kaya alam niya kung ano ang maaaring tumatakbo sa utak nito. Pihadong hahanapin nito ang pumaslang sa kanyang pamilya at pananagutin. Dahil dito ay nagkaroon ng alalahanin si Inspektor Sarmiento para sa kahihinatnan ng lahat ng ito. Dahil sa karunungang taglay nito, siguradong manganganib ang buhay ng mga taong may kinalaman sa pagpaslang sa nanay at kapatid ni Apong Lizardo. Ilang sandali pa ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Lumakas pa ito dahil sa hampas ng hangin, kaya parehong nabasa sina Inspektor Sarmiento at Lieutenant Perez. Nagpunas ng mga luha niya si Inspektor Sarmiento. May napansin siyang kumikinang na bagay sa isa sa mga tulos na nakabaon sa isang puntod. Ano ang bagay na yan? Tanong pa ni Lieutenant Perez nang mapansin ang kwintas na nakasabit sa tulos ni Maria. Mukhang handog ng kuya niya, sagot ni Inspektor Sarmiento at kinuha ang kwintas. Pinagmasdan niya ito sandali, saka ipinasok sa bulsa. Biglang kumulog at kumidlat. Tara na! Saad ni Lieutenant Perez. Tumangulang si Inspektor Sarmiento at iniwan na nilang nababasa ng ulan ang mga puntod. Samantala, isang lalaking nakasuot ng itim na balabal naman ang bumabagtas sa loob ng madilim at masukal na kagubatan. Dahan-dahan itong naglalakad habang mayroong mga nilalang na sumusunod sa kanyang likuran. Sa dulo ng kakahuyan ay may nakatayong isang puno ng balete. Base sa itsura ng balete ay sobrang tanda na nito at maituturing na siyang pinakamalaki sa lahat. Naglulugayan ang mga baging at puno ito ng lumot. Sa harap ng balete ay nakatayo ang tatlong maiitim na nilalang. Nakangisi ng matamis ang isang nilalang na nasa gitna. Nahalatang inaasahan na nito ang pagdating ng lalaking nakabalabal. Noong makalapit ang lalaki ay hinubad niya ang suot na hood sa ulo. Mas lumawak ang ngiti ng nilalang nang lumitaw ang seryosong mukha ni Apong Lizardo. Maligayang pagdating, Lizardo. Bati ng itim na engkantong si Ikrima. Talagang malakas ang paniniwala mo na darating ako. Walang emosyong sabi ni Apong Lizardo. Oo naman. Nalimutan mo na ba? Simula na magkakilala tayo, naging magkadikit na ang mga bituka natin. Kaya alam na natin kung anong iniisip ng bawat isa. Bakit? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin iyon tanggap? Nakangising aso si Ikrima. Matagal niya nang hinihikayat si Apong Lizardo na umanib sa kanya. Kaso, nahihirapan siyang kumbinsihin ito dahil nasa puso pa rin ito ang pagiging makatao. Subalit ngayon na may dahilan na itong sumama, ay magagawa niya na kung anuman ang kanyang naisin. Alam na alam niya ang lakas at mga kakayahan ng manggagaway na pwede niyang magamit na sandata para sa pagsakop sa mundo. Kaya tuwang-tuwa si Ikrima nang dumating ang araw na pinakahihintay niya. Sa wakas ay magsasanib na rin ang kanilang puwersa, kaya magiging malaki silang banta sa mundo ng mga tao at engkanto. Matagal nang gustong pagharian ni Ikrima ang inang mundo. Samantala si Apong Lizardo naman ay gustong durugin ang daigdig ng mga tao. Kaya kung magsasanib sila at pagsasamahin ang kanilang mga kapangyarihan, ay walang imposible sa kahit anong bagay na kanilang naisin.
Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan na nais ko upang masimulan ko na ang pagbuo ng hukbo. Sambit ni Apong Lizardo. Napangiti naman ang isang tusong itim na engkanto. Huwag kang magmadali, Lizardo. Tinitiyak ko sa iyo na makukuha mo rin iyon. Pero sa ngayon, pumasok na muna tayo sa aking kaharian para naman makapagpahinga ka sandali. Halika, sumunod ka sa akin. Wika ni Ikrima at inakay si Apong Lizardo papunta sa puno ng balete. Ikinumpas ng itim na engkanto ang isang kamay at nagbukas ang pinto sa katawan ng puno. Kasunod nito ay kumalat ang isang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa loob ng puno. Hindi naglaon ay nawala na rin ang liwanag at bumungad kay Apong Lizardo ang isang malawak na hardin na punong-puno ng mga magagandang pananim. Animoy itinatagong paraiso sa gitna ng gubat. Nakakabighaning pagmasdan. Naunang pumasok si Ikrima sa loob na sinundan naman ang mga alipores nito. Maya-maya pa ay sumunod na rin si Apong Lizardo at pagkatapos nito ay parang papel na naglaho ang mahiwagang lagusan. Samantala, makalipas ang isang linggo, matapos ang madugong bakbakan mula sa maliit na nayon sa bayan ng San Antonio, ay naglabas ng isang video recording ang grupo ni Commander Jaguar. Gamit ang smartphone ay inirecord nila si Benjo Cervantes at ipinadala nila ito sa punong tanggapan ng munisipyo. Mula sa maiksing clip na ginawa ni Commander Jaguar, ay napanood mismo ni Mayor Cervantes ang kalagayan ng kanyang anak sa kamay ng mga rebelde. Sa video ay mapapanood na nakaupo si Benjo habang nakapiring sa isang upuan na gawa sa kawayan. Nakaharap ito sa kamera at katabi si Commander Jaguar. Suot pa rin ni Benjo ang uniforme pero may ilan na itong mantsa ng dugo. May hawak na mahabang espada si Commander Jaguar na nakadantay sa hita ni Benjo habang ito ay nanginginig sa harap ng kamera. Mapapansin ang matinding takot nito habang nagsasalita ng mahinahon sa harap ng kamera si Commander Jaguar. Marami itong hinihiling na bagay, pero ang pinakatumatak sa isipan ni Mayor Cervantes ay ang madala sa kanya si Colonel Espinas, kapalit ng buhay ng kanyang anak. Binigyan lamang sila ng 3 araw na palugit para ibigay ang hinihiling ng mga rebelde. Dahil kung hindi, ay pupugutan nila ng ulo sa harapan ng kamera ang anak ng alkalde. Bago magtapos ang video, ay nagbanta pa si Commander Jaguar na kapag niloko siya sa hiling nito, ay ipapadala niya agad ang ulo ni Benjo sa pintuan mismo ng munisipyo. Napatayo sa kinauupuan ang napapanot na alkalde at napatingin sa bintana. Hindi man halata pero nininervyos ito sa kinakaharap na problema. Kasama niya sa opisina ang Deputy Mayor, pati si Colonel Espinas, na lihim rin na kinakabahan dahil sa hiling ng pinuno ng mga rebelde. Hindi siya makapagdesisyon ng mabilis kung dapat ba siyang sumang-ayon sa gustong mangyari ni Commander Jaguar, sapagkat alam niya na kapag nagpakita siya sa mga rebelde ay tiyak katapusan niya na. Pero kung tatanggi naman siya, ay manganganib naman ang buhay ng estudyanteng si Benjo. Naguguluhan na si Colonel Espinas sa mga nangyayari. Frustrated na ito at hindi malaman kung ano ba ang dapat niyang gawin. Isang napakahirap na sitwasyon ang kinakaharap niya ngayon, lalo na't may isang buhay na nakataya rito. Mayor, kahit hindi mo sabihin, alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Wika pa ni Colonel Espinas. Colonel,
isa kang sundalo at naglilingkod sa dalawang bagay, sa bayan at sa tao. Kahit sino pa ang tanungin mo, ay alam na alam kung ano ang mas nakakabuti rito para sa lahat. Pasensya na, pero nagpapakaprangka lang ako. Wika ni Mayor Cervantes na nagsindi ng tabako. Humithit ito at ibinuga sa bintana. Napalunok ng laway si Colonel Espinas. Mayor, masyado nyo naman yata pinapahalata ang pagiging tuso mo. Mukhang kusa mo nang inilabas ang kulay ng iyong budhi. Hindi ba pwede pag-isipan muna natin ito ng mas malalim pa? Baka may paraan pa tayong mahanap. Ano sa palagay mo? Mungkahin ni Colonel Espinas. Colonel, kung hindi ka sana pumalpak sa trabaho mo, hindi sana mangyayari ito. Nangako kang babawiin mo ang anak ko sa mga rebelde kapag nagkaharap kayo. At ayun na nga, nangyari na ang hinihintay mong paghaharap nyo. Pero anong nangyari? Hinayaan nyo lang silang makatakas ng ganun-ganun lang. Kaya kargo mo ang lahat ng kahihinatnan nito. Hindi ako makapapayag na mawala na lang ng ganun-ganun ang anak ko dahil lang sa kapabayaan ng isang opisyal ng batas. Nataas noong nangako na ililigtas siya, pero laway lang pala iyon. Hindi maaasahang salita. Kung hindi mo ito alam, si Benjo lang ang nag-iisang kayamanan na naiwan sa akin. Gagawin ko ang lahat ng bagay kahit sa pinakamaruming paraan mailigtas lamang siya. Litanya ni Mayor Cervantes at humithit muli ng tabako. Napaiwas ng tingin si Colonel Espinas sa alkalde. May punto ang iba sa mga sinabi ng alkalde. Kaya napahila mo siya sa mukha sa bigat ng pasaning dinadala. Para siyang hinatulan bigla ng kamatayan at isasalang sa death row. Isang buwan na lang sana ay mapupromote na siya bilang second lieutenant colonel. Pero ano na lang ang mangyayari kapag nahuli siya ni Commander Jaguar? Masasayang lang lahat ng kanyang mga pinaghirapan sa loob ng 30 taon na paglilingkod sa bayan. Nagsalitang muli si Colonel Espinas. Masama ang kutob ko sa demand ng mga rebeldeng ito. Mukhang may binabalak silang hindi natin alam. Kung magpapauto tayo sa mga hiling nila, para na rin natin silang binigyan ng pagkakataon na mabato ang 2 ibon sa isang tira lang. At pwede nilang ulitin ang taktikang ito. Dudukot muli ng anak o asawa ng opisyal ng gobyerno at hihiling ng kapalit na isa namang tauhan ng sandatahang lakas hanggang sa maubos na ang magigiting nating mga sundalo. Walang magiging katapusan ang mga demands na ito. Kaya kailangan nating umisip ng ibang paraan kaysa sa ibigay ang gusto nila. Saad ni Colonel Espinas na nag-aalangan na isugal ang buhay niya sa gusto ng mga rebelde. Napabuntong hininga ang alkalde. Colonel, pagbigyan mo na sila. Tsaka, ayaw mo bang maging bayani ng ating bayan? Hindi ba't yan naman ang gustong maabot ng ating mga magigiting na kasundaluhan? Ang maging bayani ng bayan at titingalain dahil sa magiting na pagtupad sa tungkulin? Matapos ka pugutan ng ulo, ay papatayuan kita agad ng rebulto sa harapan ng munisipyo ko. Ipapaukit ko ang sakripisyo mo. Magiging huwaran ka sa lahat ng mga sundalo at sa susunod pang henerasyon. Hindi makakalimutan ng lahat ang sakripisyo mo. Ano sa tingin mo? Napahinto sa pagsasalita si Mayor Cervantes nang ibagsak ni Colonel Espinas ang mga kamay sa desk ng alkalde. Tama na! Ayoko nang marinig ang walang kabuluhang litaniya mo, Mayor. Masyado ka nang masakit sa tenga. Uwi ka ng opisyal. Colonel, baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng opisina ko. At ang pinakaayaw ko ay ang pinagtataasan ako ng boses rito. Ani Mayor Cervantes. Pues, wala akong pakialam sa kung ano ang gusto at ayaw mo. Hindi ako makakapayag na basta nalang makuha ng mga rebelding iyan ang gusto niya. Pasensyahan tayo, Mayor, pero ayoko. Sambit ni Colonel Espinas habang matalas ang tingin sa tusong alkalde.
Colonel! Sigaw ni Mayor Cervantes. Biglang napatingin si Colonel Espinas at dito napansin ng alkalde ang malungkot na mga mata ng opisyal na may luha. Teka! Huwag mo sabihing may itinatago ka! Napatawa ng pagak si Mayor Cervantes. Umiwas ng tingin si Colonel Espinas, ngunit nilapitan siya ni Mayor Cervantes. Sabihin mo na sa akin ang totoo! Pakiusap ng alkalde. Malungkot na tumingin si Colonel Espinas. Binaba ni Mayor Cervantes sa ashtray ang tabako at bumaling sa deputy. Vice, pwede bang iwan mo muna kami? Pakiusap ni Mayor Cervantes sa vice-alkalde. Sige Mayor, maiwan ko muna kayo gentlemen. Sabay lumabas ang deputy at isinara ang pintuan. Excited na tumingin si Mayor Cervantes kay Colonel Espinas na tila hindi mapakali. Ano ba ang tinatago mong sikreto, Colonel? Tanong ng alkalde. Hindi mo na yun dapat malaman, Mayor. Sagot naman ni Colonel Espinas. Ay, ano ka ba? Atin-atin lang naman ito. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman ipagkakalat sa iba. Magtiwala ka lang sa akin. Pangungulit pa ni Mayor Cervantes. Gusto mo na nga akong ipakain sa leon? Tapos sasabihin mo magtiwala ako sa'yo? Sarkastikong wika naman ng opisyal. Nabura ang malaking ngiti sa mukha ng tusong alkalde. Sige, dapat na nating tapusin ang pag-uusap na ito nang magawa mo na ang trabaho mo. Tulad ng hiling nila, ibibigay natin iyon. Ani Mayor Cervantes. Makinig kang mabuti, Mayor. Hindi natin basta pwedeng ibigay na lang ang demands ng mga rebelde. Ano na lang ang mukhang maihaharap natin sa publiko kapag nalaman nilang madali lang tayong mapasunod ng mga masasamang loob, lalo na ng mga rebelde. Saad ni Colonel Espinas. Hindi naman natin sasabihin yon kahit kanino. Ingot ka ba para ipagkalat ito? Pati pangalan ko masisira kapag nalaman ito ng publiko. Ganito, palalabasin natin na sumugod ka ng mag-isa para iligtas ang hostage. Pag nagawa mo yun, saka naman aabante ang mga tao mo para ikaw naman ang i-rescue. Ano sa tingin mo? Ani Mayor Cervantes. Napahilamos tuloy ulit sa buong mukha niya ang opisyal. Hindi na ito makapag-isip ng maayos. Mukhang napasubo na nga siya sa kasong ito. Samantala, isang lalaki ang nakasuot ng itim na balabal ang bigla na lang lumitaw sa maliit na sityo na kung tawagin ay San Lazaro. Isang liblib na baryo sa probinsya ng Batangas kung saan tahimik na namumuhay ang mahigit 100 pamilya ng mga magsasaka. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga residente rito, habang may iba naman na pumapalaot para manghuli ng isda. Maliit na sityo lang ito, pero sagana naman sa mga pananim, gaya ng palay, gulay at mga prutas. May malawak na ektaryang lupain ang nasasakupan ng baryo at napapalibutan ito ng mga malalaking bundok na tila ba binabantayang mabuti ang lugar. Dapit hapon nang makaapak ang lalaki sa baryo. Wala itong kasama, ngunit misyon niyang hikayatin ang mga taong taga San Lazaro na sambahin siya ng mga ito, at kung hindi ay papatay niya lahat ng tao sa baryong iyon. Dahil sa lakas ng kapangyarihan niya bilang isang manggagaway, ay madali niyang naigupo lahat ng mga taong nakausap niya at tumangging sambahin siya. Nakaluhod na silang lahat sa harapan ng lalaking nakabalabal at balak ng tapusin. Subalit, dahil sa mga kasanggang elemento, kaya agad nakarating kay Lolo Fabian ang balitang may dayong pumasok sa kanilang lugar
nang wala man lang pahintulot mula sa kanya. At marami na itong sinaktan sa kanyang mga kabaryo, kaya dali-dali siyang kumilos upang puntahan kaagad ito at itaboy. Pagkarating niya sa bukana ng sityo ng San Lazaro, ay nakita niya ang isang lalaki na nakabihis ng itim na roba at may suot na kwintas na may pulang bato. "Sino ka? At bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Lolo Fabian. Suot niya sa katawan ang libreta, habang hawak sa kamay ang isang itak na may pulang hawakan. Nakatalikod ang lalaki at nang lumingon ito, ay ganun na lamang ang gulat ng matandang albularyo nang mapagsino ang dayo. Seryosong nakatingin sa kanya ang dayuhang lalaki. "Ikaw pala ang namumuno sa lugar na ito, Fabian!" Sabay gumuhit sa mukha ng lalaki ang malaking ngiti. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo Fabian. "Lizardo, ano nangyari sa'yo?" tanong pa ng matandang albularyo. "Sumama ka na sa akin, Fabian. Sabay nating pagharian ang mundong ito na pinamamahayan ng mga basura. Sabay nating linisin at papalitan ng bago. Gagawa tayo ng panibagong mundo ng magkasama. Kung magsasanib tayo, walang makakatibag sa ating puwersa kahit pa ang gobyerno. Isinusumpa ko, gagawin kitang kasangga bilang respeto na rin kay Lolo dahil estudyante ka niya." Alok ni Apong Lizardo sa albularyo na taga roon mismo sa San Lazaro. Sumagot naman ang albularyo. "Lizardo, bilang respeto na rin sa lolo mo, hindi ko magagawa ang nais mo. Apo ka ng isang magiting na punong manggagaway. Bakit mo ito ginagawa? Anong dahilan, Lizardo?" tanong ulit ni Lolo Fabian. Sinagot naman siya ni Lizardo. "Naging estudyante ka ni lolo ko, ngunit wala ka pa ding natututunan. Pues, kung ayaw mong sumama sa akin, ay wala na akong pagpipilian. Kundi ang tapusin ka na rin, kasama ng mga suwail mong kabaryo." Paggawi ka nito, ay agad nagbuga ng itim na mahika si Lizardo gamit ang isang kamay. Umihip ito ng hangin sa paligid at ibinato kay Lolo Fabian. Nakita ito kaagad ng albularyo, kaya mabilis niyang hinugot mula sa kaluban ang mahiwagang itak. Nahati sa gitna ang nabuong puwersa ng hangin sa isang wasiwas ni Lolo Fabian. Nabigla si Lizardo sa ginawa ng matanda. Samantalang nag-iiyakan naman sa takot ang mga tao dahil iniisip nilang maiipit sila sa sagupaan ng dalawang malalakas na salamangkero. "Lizardo, pakawalan mo ang mga tao. Wala silang kasalanan sa'yo. Pakiusap. Ayaw kitang labanan. Hindi tayo magkaaway. Maaaring nabubulagan ka lang sa kung anumang dahilan, kaya mo ginagawa ito ngayon." Saad pa ni Lolo Fabian, ngunit ngumiti lang si Lizardo at sumugod ito ng ubod ng bilis papunta sa matandang albularyo. Nakalapit agad si Lizardo at binigyan ng malulupit na suntok ang albularyo. Iniwasan lang ito lahat ni Lolo Fabian. Pagkatapos ay tinaga niya si Lizardo, pero nasalag ito ng kamay at sinampal nito ang itak. Tumilapo ng itak at tumusok sa katawan ng isang puno. Napaigik naman ang albularyo nang sinipa siya ni Lizardo sa sikmura. Talsik ang matanda papunta sa damuhan. Tumayo rin ito kaagad pero naglaho bigla si Lizardo. Naramdaman ni Lolo Fabian ang isang aninong nakatayo sa likuran. Yumuko si Lolo Fabian at ginamitan niya ng limbo si Lizardo. Tumilapon ang manggagaway sa puno at naputol ang isang sanga nang bumangga ang likod nito. Nagulat si Lizardo sa ginawang atake ng albularyo dahil hindi man lang niya nakita kung ano ang ginawa nito. Basta na lang itong umusal
at isang hindi nakikitang puwersa ang bigla na lamang tumama sa katawan niya. Hindi ito kapareho ng ginagawa niyang tigalpo dahil ang isang ito ay parang may pisikal na anyo. Tila isang malaking kamao ang sumuntok sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Lizardo ay isang espiritual na teknik ang ginamit ni Lolo Fabian, kung saan kaya nitong paralisahin ang kalaban sa isang atake lang kapag napuruhan. Gayunpaman, dahil sa tatag ng pangangatawan ni Lizardo, ay kaagad rin itong nakarecover. Nakatayo pa ito sa kabila ng malakas na atake. Pero ang problema niya ay hindi niya nakita ang bagay na tumama sa kanya dahil isa itong espiritu na tanging ang trabaho lang ay atakihin ang isang nilalang na tinatago ang kanyang presensya. "Natutunan mo ba yun sa lolo ko?" tanong pa ni Lizardo kay Lolo Fabian. "Napakadami kong natutunan kay San Miguel. Mga bagay na hindi mo maiisip kahit sa panaginip. Pero pawang mabubuting bagay lang ang itinuro niya sa akin. Kaya itigil mo na ito, Lizardo. Pakiusap ko sa iyo. Ayokong humantong tayo sa puntong kailangan natin patayin ang isa't isa upang alamin kung sino ang mas malakas sa atin. Ayaw kitang saktan." Pagsusumamo ni Lolo Fabian kay Lizardo. "Bakit ayaw mo akong patayin? Dahil ba naawa ka sa akin? Pues, hindi ko kailangan ng awa mo, tanda." Sarkastikong wika pa ni Lizardo. Pumorma itong susugod na kay Lolo Fabian. Pero nakapaghanda na kaagad ang albularyo. Ginamitan niya muli ng isa pang limbo si Lizardo at mabilis na naparalisa ang katawan ng manggagaway nang lamunin ito ng buo ng isang malakas na suntok ng espiritong hindi nakikita. Napasukan ng dugo si Lizardo. Parang latang nayupi ang katawan nito at napayuko. "Tumigil ka na, Lizardo! Pakiusap! Huwag mo akong bigyan ng dahilan para patayin ka! Naiintindihan ko kung bakit ka galit ngayon. Nabalitaan ko ang nangyari sa pamilya mo. Pero hindi ito ang solusyon para makamit ang hustisyang hinahanap mo." Litaniya pa ni Lolo Fabian. "Hindi naman hustisya ang hinahanap ko, kaya ko ito ginagawa. Gusto kong sambahin ako ng sangkatauhan. Kilalanin bilang ako." Wika ni Lizardo habang ito ay nakangiti ng nakakaloko sa matandang albularyo. "Hindi ka Diyos, Lizardo, para sambahin ang mga tao. Maghunustili ka. Alam mo ba na sa ginagawa mong yan ay para mo na rin kinakalaban ang Diyos? Mukhang nagpasakop ka na sa mga itim na engkanto dahil wala ka na sa sarili mong katinuan." Tugon ni Lolo Fabian. Napansin niyang dahan-dahang gumagalaw ang isang kamay ni Lizardo. Mukhang may plano itong hindi maganda. Kaya bago pa nito magawa ang binabalak, ay ginamitan niya itong muli ng limbo. Subalit nagulat ang albularyo nang makaiwas na si Lizardo. Ito pa lang ang unang pagkakataon na may nakaiwas sa limbo sa mahabang panahon. Agad na umusan lang orasyon si Lizardo. Nagmadali naman si Lolo Fabian at inalis niya ang libreta sa leeg, saka itinali sa kamay niya. Lumusob kaagad si Lizardo habang ito ay umuusal lang orasyon. Nangingitim na rin ang mga mata nito sa galit, kaya nabahala si Lolo Fabian sa balak ng manggagaway. Umusal din siya ng orasyon para protektahan ang sarili. Malapit nang magkaharap ang dalawa at ilang dipa na lang ang kanilang pagitan. Napakabilis ng takbo ng matandang manggagaway. "Tanggapin mo ito!" sigaw ni Lizardo. Unang pinuntirya ay ang mukha ni Lolo Fabian. Tinamaan ito at tumilapon papuntang kanan na malapit sa mga tao. Nag-alala naman ang mga tao sa nangyari.
dahil mukhang napuruhan ang matandang albularyo. Ngunit tumayo itong muli at walang sinayang na panahon. Gamit ang bilis ay si Lolo Fabian naman ang umatake. Nagulat si Lizardo sa liksi ng matanda. Umatake uli si Lizardo at target pa rin ito ang mukha ni Lolo Fabian. Nagkaharap muli ang dalawa, ngunit nang sumuntok na si Lizardo, ay tumalon si Lolo Fabian at inapakan ang balikat niya sabay nag-flip pataas. Habang papalapag si Lolo Fabian sa likuran ni Lizardo, ay nasungkit ng manggagaway ang kanang paa ng albularyo. Sa kanya ito ibinalibag sa lupa. Tumalsik ang dugo sa bibig ng matanda. Hinila ni Lizardo si Lolo Fabian upang itayo at banatan ng suntok. Subalit tinadyakan siya ng albularyo sa tiyan at nakawala si Lolo Fabian. Tumayo ito sa kaumusan ng orasyon sa kamao niya. Isang mabilis na suntok ang pinatama ni Lolo Fabian sa bodega ni Lizardo. Hindi agad ito nakaiwas sa bilis ng pangyayari. Sumuka ng dugo ang manggagaway sa lakas uli ng suntok na tumama sa kanya. Pero dahil sa tibay ng pangangatawan ay inabsorb lamang ni Lizardo ang ataking pinakawala ng albularyo. Hinamon niya pang sumuntok si Lolo Fabian para subukan pa ang lakas nito, na siya namang hindi pinalagpas ng matandang albularyo. Tigtatatlong malalakas na upper punch ang tinanggap ng dibdib ni Lizardo mula kay Lolo Fabian. Binigyan din ito ng mabibilis na kombinasyon ang bodega ng manggagaway. "Yan lang ba ang kaya mo, tanda?" Pang-iinsulto pa ni Lizardo. Sumuntok pa si Lolo Fabian pero naglaho na bigla si Lizardo at lumitaw sa likuran ng albularyo. Hinubad ni Lizardo ang balabal na suot niya at binigyan ng hiwa ang likod ng matanda gamit ang matatalas na kuko. Hinarap ni Lolo Fabian si Lizardo pero mabilis na nakadistansya ang manggagaway. Lumitaw bigla si Lolo Fabian sa likod ni Lizardo na ikinagulat nito. Hinablot niya ang batok ni Lizardo at binuhat ang katawan. Mabilis na naglilikot si Lizardo upang makawala at sinipa si Lolo Fabian. Pero nasalag lang ito ng matandang albularyo gamit ang matibay na braso kung saan nakatali ang libreta. Pumihit si Lolo Fabian sa kaliwa at nakalapit kaagad ito kay Lizardo. Isang suntok ang pinatikim niya uli sa manggagaway na isa rin palang aswang na gabunan. Dahil sa kaunting pagbabago na makikita rito, nasalo lang ng kamay ni Lizardo ang kamay ni Lolo Fabian at mabilis siyang hinagis palayo. Kaya napunta si Lolo Fabian sa isang puno. Tumalsik ang mga alikabok nang sumipa si Lolo Fabian papabalik kay Lizardo. Isang malakas na suntok uli ang paparating mula kay Lolo Fabian at hindi na ito maiiwasan ni Lizardo dahil sa bilis na ginamit ng albularyo para lang makalapit kaagad kay Lizardo. Nagsalpukan ang kamao ni na Lolo Fabian at naka-cross arm block na ang mga braso ni Lizardo. Nasalag nito ang pinakamalakas na atake ng albularyo na kaya sanang dumurog ng buto sa tiyan ng gabunan. Ngumiti ng bahagya si Lizardo. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo Fabian sa balak ni Lizardo. Biglang lumitaw si Lizardo sa likuran ni Lolo Fabian at inatake ang nakabukas na likod ng albularyo. Nakayuko si Lolo Fabian at sinubukan niyang hablutin si Lizardo, subalit nakaiwas ang madulas na aswang. Matapos makaiwas ay sinundan ito ni Lolo Fabian. Sa kanya binanatan ng malalakas na suntok ang katawan ng manggagaway na gabunan. Walang magawa si Lizardo kundi dumepensa na muna. Saka siya kukuha ng pagkakataon para muling umatake. Tinadtad ng suntok ni Lolo Fabian ang naka-cross arm block na mga braso ni Lizardo. Matitinding suntok ang pinatama niya. Subalit tila inaabsorb lamang ng aswang ang bawat ataking tumatama sa kanya.
Ngumingiti pa ito na parang iniinsulto ang albularyo. Sumungkit ng right hook si Lolo Fabian. Nahuli agad ni Lizardo ang kamay nito. Handa na sanang bigyan ng matinding ganti ang albularyo. Subalit bigla siyang inundayan ng siko galing sa kaliwang braso ni Lolo Fabian. Tinamaan sa panga si Lizardo at napatingala ito. Sumargo ang dugo sa ilong. Nakawala naman si Lolo Fabian. Sa kanya binigyan ng suntok sa katawan ang hindi pa kumikibong manggagaway. Tinamaan niya ang kanang dibdib ni Lizardo at ilang segundong hindi tumibok ang puso nito. Nanlaki ang mga mata ng aswang na manggagaway nang maramdamang sumisikip ang dibdib niya. Direkta sa puso ang atake ni Lolo Fabian, kaya makakaramdam ng hirap sa paghinga ang sinumang tamaan nito. Napaatras si Lizardo habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may bumarang dugo sa daluyan ng mga ugat niya sa dibdib, kaya hirap siyang huminga. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay sinadyang patamaan ni Lolo Fabian ang pressure points niya sa puso para hindi siya makagalaw. Tinamaan mismo ang spirit gates niya, kung saan naging kritikal ngayon ang lagay ni Lizardo. Kung hahakbang siyang muli ng hindi maganda, ay malalagay na sa alanganin ang buhay niya. "Anong ginawa mo? Bakit ganito ang nararamdaman ko?" Tanong ni Lizardo at biglang sumuka ng dugo. "Sinabi ko na sa iyo, Lizardo, ayaw kitang kalabanin. Pero kung susubukan mo pang gumalaw ng hindi maganda, may kalalagyan ka na." Dinampot ni Lolo Fabian ang itim na balabal sa lupa sa kahinagis kay Lizardo. "Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa!" Dagdag pa ng albularyo. Gusto pa sanang bumawi ni Lizardo pero hindi na kayang sumabak ng kanyang espiritual na kakayahan sa laban. Umabot na ito sa sukdulan at hindi na rin niya magagamit ang iba pang mga teknik, lalo't lubhang naapektuhan ang pisikal niyang katawan. Sinuot ni Lizardo ang itim na roba habang umaatras papalayo sa baryo. Pero bago pa siya maglaho ay nag-iwan siya ng banta kay Lolo Fabian. "Tandaan mo ito, Fabian! Babalik ako! Babalikan ko kayong lahat! At gagawin ko kayong alipin! Itaga mo yan sa bato! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa!" Malakas na sigaw ni Lizardo na masama ang loob dahil masyado itong napahiya sa laban nila ni Lolo Fabian. Tumango lang ang magiting na albularyo bilang pahiwatig na maghihintay siya sa muling pagbabalik ng talunang manggagaway na aswang. Matapos nito ay nawala kaagad na parang bula si Lizardo. Nilapitan ni Lolo Fabian ang mga kabaryo niya upang tignan kung may mga sugat ba sila. Tumayo naman ang mga tao at mukhang ayos naman silang lahat. May iba lang na may mga gasgas dahil tumalsik sila noong sabay-sabay silang batuhin ng tigalpo ni Lizardo. Dahil dito, nakahinga na rin ng maluwag ang albularyo si Lolo Fabian. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may masamang nangyari sa mga kabaryo niya. Nag-aalala naman ang mga tao kay Lolo Fabian dahil napansin nilang tila may iniindang sakit sa katawan ang albularyo. Mukhang napuruhan din ito sa malalakas na suntok na pinakawalan ng dayong manggagaway na isang gabunan. "Lolo Fabian, ayos lang po ba kayo?" Tanong pa ng ginang. "Oo, ayos lang ako. Sige na, bumalik na kayo sa inyong mga tahanan." Tugon ng matanda. Inabot ng isang bata ang itak ni Lolo Fabian. Napangiti naman ang matandang albularyo kahit may iniinda itong sakit sa katawan. "Salamat, iho. Muntik ko na ito makalimutan." Wika pa ni Lolo Fabian na nakangiti sa bata. "Lolo, sa tingin niyo po ba, babalik pa ang masamang taong yun?" Tanong ng inosenteng bata. "Nako,
Hindi na yun babalik. Nananakot lang yun. Pero tinitiyak ko sa'yo na hanggat narito ako, ay hindi na muling makakaapak ang taong yun dito. Hindi ako papayag. Tugon ni Lolo Fabian. Napangiti ang mga tao sa narinig at kampanting nagsiuwian sa kanilang mga tahanan. Tuwang-tuwa sila nang matalo ni Lolo Fabian ang aswang na manggagaway. Sige po, Lolo. Papasok na po ako. Wika ng bata sabay takbo. Kumaway lang nang nakangiti si Lolo Fabian at umuwi na rin ito sa bahay upang magamot agad ang mga natamo niyang pinsala. Habang naglalakad papauwi ay pumasok sa isip ni Lolo Fabian na kung hindi niya napuruhan agad si Lizardo ay maaaring siya na ang napatay nito. Mabuti na lamang saktong tinamaan niya ang isang spirit gate ni Lizardo noong mga sandaling umatake ito. Ito ang naging dahilan upang humina ang kilos ng manggagaway. Masyadong naging kampante si Lizardo kaya hindi niya nakita ang ataking iyon. Subalit sa simula pa lang ng laban ay pakay na talaga itong puntiryahin ni Lolo Fabian. Kaya lang medyo natatagalan siya dahil masyadong mabilis at maliksi kung gumalaw ang aswang, kaya nahihirapan siyang matsyempuhan ito. Mabuti na lamang at hindi naging maingat si Lizardo sa kanilang laban, kaya natsambahan niya ito ng pamatay na atake. Gayunpaman, isinasaalang-alang pa rin ni Lolo Fabian ang iniwang banta ni Lizardo bago ito umalis. Alam niyang babalik talaga ito upang gumanti. Ngunit wala siyang ideya kung anong paghihiganti ang gagawin nito sa kanya. Samantala, sa bahagi naman ng dalagang si Ana, na anak ni Inspektor Sarmiento, nakita niyang mag-isang nakaupo ang ama niya sa gilid ng balkoni. Ilang araw niya na itong napapansin na malungkot at tila wala sa sarili. Alam niya na kapag may malalim itong pinoproblema, ay uupo ito sa balkoni at papagurin ang utak sa pag-iisip. Ngunit iba ang nararamdaman ni Ana sa ginagawa ngayon ng kanyang ama. Sa tingin niya ay hindi lang basta problema sa trabaho ang pinapasan nito ngayon. May halong lungkot ang nakikita niya sa mga mata nito na tila ba napuprostrate sa isang bagay. Dahan-dahan siyang lumapit upang alamin kung anong bumabagabag sa isipan nito. Papa, may gumugulo ba sa isipan niyo? Mahinahong tanong ng dalaga at naupo siya sa tabi ng ama. Wala ito anak. Huwag mo na ako alalahanin. Trabaho lang ito. Pagsisinungaling ni Inspektor Sarmiento. Pero pa, bakit namumula ang mga mata niyo? Umiyak ho ba kayo? Napansin ito ni Ana. Pinunasan naman agad ni Inspektor Sarmiento ang mga mata na hilam ng mga luha. Nako, hindi ako umiyak no? Ito talagang batang to. Bakit gising ka pa? Wala ka bang pasok bukas? Tanong naman ni Inspektor Sarmiento. Meron ho. Kaso nauuhaw ako eh. Kaya lumabas muna ako para uminom ng tubig. Nakita ko kayong nakaupo dito na malungkot. Tugon ni Ana. Hindi sumagot si Inspektor Sarmiento. Tumingin lang ito sa kalangitan na puno ng mga bituin. Pa, namimiss niyo ho ba si Mama? Medyo nabigla ang inspektor sa tanong ng anak. Ito kasi ang unang beses na magtatanong ang dalaga tungkol sa namayapa nitong ina. Magmula kasi noong namatay ang kanyang asawa, madalang na siyang kausapin ng anak tungkol dito, kaya hindi malaman ni Inspektor Sarmiento kung anong sasabihin niya sa kanyang anak. Oo, namimiss ko siya, sambit ni Inspektor Sarmiento. Talaga pa? Mahal niyo pa rin po ba hanggang ngayon si Mama? Tanong uli ng dalaga. Abay siyempre naman, habang buhay kong mamahalin ang mama mo. Walang makakapalit na babae sa kanya. Nag-iisa lang siya sa puso ko. Turan pa ng inspektor. Salamat pa.
Mahal ko rin po kayo. Nagulat si Inspektor Sarmiento nang malambing siyang niyakap ng dalaga niyang anak. Nako, ikaw talaga oh. Mahal din kita anak. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nakalimutan sandali ni Inspektor Sarmiento ang gumugulo sa kanyang isipan dahil sa paglalambing na ginagawa ng kanyang anak. Pa, may itatanong po ako sa inyo. Ano naman yun? Buto ho ba kayo kay Edward? Saan ng dalaga? Aba, tignan mo nga naman. Ito pala ang rason kung ba't mo ako nilalambing ngayon. Agad namang kumalas ng yakap si Inspektor Sarmiento. Napahagikik naman ang dalaga. Maliho kayo nang iniisip pa. Namumulang sabi pa nito. Kumunot naman ang noo ni Inspektor Sarmiento. Anong ibig sabihin mo dyan? Papa, ang ibig ko lang hong sabihin, kung masaya ba kayo na naging kaibigan ko si Edward? Paglilinaw niya pa. Abay, siyempre naman. Mabuting bata si Edward at alam kong mapagkakatiwalaan siya. Ikaw kasi, hindi mo nililinaw agad. Muntik na tumaas ang dugo ko sa iyo eh. Litaniya pa ni Inspektor Sarmiento. Napatawa na lang na parang bata si Ana. Papa naman eh, hindi naman po kayo high blood. Diabetic ka nga eh. Paano tataas ang dugo mo? Wika pa ng dalaga. Abay, pasaway talaga tong batang to. Sige na, matulog ka na. Baka malate ka pa bukas ng gising. Sambit pa ni Inspektor Sarmiento. Sige po pa, matulog na rin ho kayo. At wag na ho kayong nagpapagod lagi sa trabaho. Makakasama yun sa inyo. Good night po. Nakangiting paalam ni Ana sa ama niya. Sige, susunod na lang ako. Sagot naman ni Inspektor Sarmiento at tumingala sa langit ng nakangiti. Dama niya ang paggaan ng dibdib niya dahil sa mga sinabi ng kanyang anak. Nakatulong ang mga salitang sinabi ni Ana para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Sa kampo naman ng mga rebelde ay nagpupulong ang maliit na grupo ni Commander Jaguar. Nasa isang malaking kubo sila at tanging liwanag lamang ng gasera ang nagsisilbi nilang ilaw. Lahat ng ilaw nila na kumukonsumo ng baterya ay pinatay muna nila upang hindi makaagaw ng pansin sa mga sundalong umaaligid sa gubat. Medyo naghihilom na ang sugat ni Commander Jaguar dahil sa mga gamot na iniinom niya. Kaya nga lang, kumikirot pa rin ito tuwing kumikilos siya ng pabigla-bigla. Sa isang kwarto naman, nakahiga si Benjo. Subalit hindi niya pinapakialaman ang pinag-uusapan ng mga bandido. Wala siyang pakialam kung anumang gawin ng mga ito. Basta tuparin lamang ni Commander Jaguar ang isang bagay na ipinangako nito sa kanya. Bago pa man kasi isa lang si Benjo sa harap ng kamera, ay nag-usap muna sila ng masinsina ng pinuno. Sinabi ni Commander Jaguar na makakalaya din siya sa oras na makuha nila si Colonel Espinas. Pero kung sakaling hindi man ito mangyari, ay papakawalan pa din siya ng rebelde. Tutuparin pa rin ni Commander Jaguar ang ipinangako niya kay Benjo kahit mabigo silang makuha ang opisyal ng kasundaluhan. Mga kapatid, alam kong matagal yun na akong kilala. Matagal na tayo magkakasama sa hirap at saya. Iisa lang ang ipinaglalaban natin simula pa lang. Ang ibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno at durugin ang mga nagpapanggap na tagapagtanggol ng mga mamamayan. Nasa atin ang tagumpay kung magkakaisa tayo sa ating mga layunin. Kung sama-sama tayong lalaban, katulad ng dati nating ginagawa. Magkaisa tayo para pabagsakin ang bulok na sistema ng gobyerno. Tayo ang magpapalaya sa inang bayan mula sa mga buhaya at sakim. Ibibigay natin ang pag-asa sa mga mahihina at ipagkakaloob ang magandang buhay sa kanila. Isigaw natin ito sa lahat. Sigaw pa ni Commander Jaguar. Nagsigawan naman ang mga rebelde dahil sa talumpati ng pinuno. Sa oras na kumagat sila sa bitag,
Doon na magsisimula ang ating tagumpay. Kaya mula sa gabing ito, magsasaya tayo para sa nalalapit nating tagumpay. Sabay senyas ni Commander Jaguar at ipinasok ng dalawang tauhan ang mga alak at pulutan. Nilapag nilang lahat ito sa isang lamesa. Wow! Ang dami naman ito, Commander! Wika ni Daga. Hahaha! Siyempre, para sa tagumpay natin yan. Kaya magsaya lang kayo. Dahil may 2 araw lang tayo upang magsaya. Sige, uminom tayong lahat at magpakalasing! Itinaas ni Commander Jaguar ang bote niya para makikampay sa kanyang grupo. Inom tayo! Magpakalasing! Sigaw naman ni Piping Tambak at nagpakalunod nga sila sa alak. Habang nagsasaya ang mga rebelde sa kubo, ay wala silang kamalay-malay sa nakatayong figura sa tabi ng puno. Nakasuot ito ng itim na balabal habang tahimik na pinagmamasdan ang grupo ng mga bandidong nagsasaya sa loob ng kubo. Isang matinding panganib ang hindi nila inaasahan na naghihintay sa kanila. Samantala, sa loob ng conference room ay naglatag ng isang malaking plano si Colonel Espinas para tugisin ang mga rebeldeng nagtatago sa masukal na kabundukan ng San Antonio. Dahil sa makabagong teknolohiya ay tukoy na nila ang posibleng area ng mga rebelde. Sa tulong ng GPS device na ikinabit sa bala ng sniper na tumama kay Commander Jaguar, ay nalaman nila agad ang lokasyon ng grupo kahit pa natanggal na nito ang bala sa katawan. Gumamit sila ng satellite na siyang kukonekta sa area upang mapag-aralan ito. Sa ngayon, pinag-aaralan na lang din nila ang pasikot-sikot ng lugar. Dahil mapupoint out na nila ang lokasyon, mapapadali na rin ang kanilang trabaho sa pagliligtas sa hostage na estudyante. Kasama si Lieutenant Perez sa makakasama sa pagtugis sa mga rebelde. Siya ang mangunguna sa operasyon na ito. Tatawaging Crow Platoon ang grupo nila. 2 araw na lamang ang natitira at matatapos na ang palugit na ibibigay ng mga bandido. Kaya puspusan ang kanilang paghahanda para tapusin ang misyon ng walang magiging aberya. Habang patuloy na nagsasaya ang mga bandido, ay nag-utos si Commander Jaguar na magdagdag pa ng pulutan para ma-enjoy ng kanyang mga tauhan ang gabing iyon. Isang bandido ang nagboluntaryong kumuha ng pagkain. Nasa labas lamang ng kubo ang pagkain na nakalatag sa lamesa. Mayroong 2 malalaking kaldero sa tabi nito na siyang pinaglulutuan ng adobong kambing. May dalang malalaking plastik na lalagyanan ang bandido at hilong nagtungo sa mga kaldero na nakasalang pa sa apoy. Sumisinok-sinok pa ito habang sumasandok sa isang kaldero at pagkatapos ay bumalik na agad sa kubo. Lingid sa kanyang kaalaman na pinagmamasdan lamang siya ng isang lalaking nakabalabal habang tinatakpan ng isang bote na wala ng laman. Katatapos lang nitong buhusan ng mahiwagang likido ang kalderong naglalaman ng kanilang pulutan. Saka nakangiting umalis ng kampo ng mga rebelde ang lalaki at inihagis ang isang piraso ng papel. Kinabukasan, nagmamadaling lumabas ng kubo si Daga dahil masama ang pakiramdam niya. Halos magkanda-dapa-dapa ito habang bumababa ng hagdanan. Pagsapit niya sa likuran ay sumuka siya ng marami na kung saan lahat ng kinain niya ay naisukan niyang lahat. Lubog ang mga mata nito noong bumalik at putlang-putla ang mukha. Ganon din ang nangyari sa mga kasamahan niya nang gisingin sila ng isang tila ingay ng bubuyog. Matinding sakit ng ulo ang kanilang naramdaman habang sabay-sabay na sumusuka sa paligid ng kubo. Halos maisuka na rin nila ang kanilang buong sikmura. Batya-batyang laway ang lumalabas sa bibig nila
at namumula ang kanilang mga mata. Napukaw nito ang atensyon ni Benjo na nakasilip sa bintana. Matapos mabulabog ng ingay ang mahimbing niyang tulog sa loob ng kwarto. Sa may pinto ay nakita niya si Commander Jaguar na namumutla rin at puno ng laway ang bibig. Mistula itong asong nauulol habang naglalaway. Hala, anong nangyayari sa kanila? Pagtatakang tanong ni Benjo. Hoy, ikaw! Lumapit ka nga rito! Tawag pa ni Commander Jaguar sa isang tauhan na siyang nagluto ng pagkain nila noong nakaraang gabi. Lumapit naman ito kaagad, pero isang sampal ang tinanggap nito mula sa pinuno. Gumulong ang tauhan sa hagdan. Nagulat si Benjo sa nangyari, pati na ang iba pang mga rebelde. Ikaw! Sabihin mo! May inilagay ka sa pagkain namin? Sumagot ka! Sigaw ni Commander Jaguar. Pinuno! Hindi ko po magagawa sa inyo yun. Maniwala po kayo. Wala pa akong ginawang ganun. Takot na takot ang tauhan habang nakaluhod sa ibaba ng hagdan. Hinugot ni Piping Tambak ang espada niya. Hoy, ikaw! Bakit mo nilagyan ng laso ng pagkain namin? Espiya ka ba? Ha? Sabay itinutok sa leeg ng lalaki ang espada niya. Halos maihi naman sa takot ang tauhan. Hindi ko po magagawa yun. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko tatraidorin ang samahan natin. Mangyak-ngyak ang tauhan dahil sa matinding takot. Huwag ka nang magsinungaling! Sigaw naman ni Daga. Hindi po talaga. Maniwala kayo. Umiiyak na ang lalaki. Walang ano-ano'y nagulat ang lahat nang bigla na lang mangisay ang lalaking iyon nang makaramdam ito ng matinding pananakit ng tiyan. Para itong manok na nangisay sa lupa habang sinasabayan ng pagsusuka. Panay na ang suka ng lalaki habang nakalupasay ito sa sakit. Hayop! Ano nangyayari sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Daga sa sobrang gulat. Nagtaka sila at natatakot sa mga nangyayari. Napatingin si Commander Jaguar sa iba pang mga tauhan nang magsimula din ang mga itong mangisay habang patuloy na sumusuka sa lupa. Ano bang kababalagan ang nangyayari rito? Gulat si Commander Jaguar. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Kasunod nito ay nawalan din siya ng malay nang bumagsak siya sa hagdan at nangingisay na parang manok. Nataranta naman si Benjo pero hindi niya alam ang gagawin. Nagdadalawang isip siya na tumakas dahil alam niyang puno ng mga patibong ang buong paligid ng kampo. Natatakot siyang may matapakan na landmine. Kaya naman mas pinili niyang manatili sa kubo habang pinapanood ang nakakapangilabot na eksena. Kasunod nito ay napuno ng panagoy ng mga rebelde ang buong kampo dahil sa sakit at paghihirap. Habang nangingisay at nanlilisik ang kanilang mga mata na para bang mga adik, na pare-parehong matataas ang tama. Diyos ko! Ano ba ito? Nasambit lang ni Benjo sa sobrang takot. Ito lang ang nag-iisang tao sa kampo na normal o walang iniindang sakit. Sinadya niyang huwag kumain dahil hindi niya trip ang pagkain niluto ng mga bandido noong nakaraang gabi. Dahil dito, maswerte siyang hindi nahawa ng sumpa na gawa ng mahiwagang lalaki noong gabi. Kung nakasubo lang siya ng kahit kaunti, ay kasama na rin sana siya sa maaapektuhan ng sumpa. Isang likido na lumilika ng isang halimaw. Pero ang hindi niya alam ay pinapanood siya ng mahiwagang lalaki na nakatayo sa likod ng puno. Napangiti ito nang mapagmasdan ang resulta ng ginawa niya sa mga rebelde. May inilabas siyang maliit na bote sa bulsa at ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa palad niya. Isang gintong buhangin ang nasa kamay ng lalaki na siyang gagamitin niya upang patulugin ang mga rebelde. Umusal ito ng orasyon, pagkatapos ay inihip niya ito sa mga nakahandusay na mga kalalakihan. Nakatulog kaagad ang mga ito matapos malanghap ang gintong buhangin.
Gayunpaman, hindi ito nakaapekto kay Benjo. Isang mainit na pakiramdam lang ang nadama nito, pero mabilis din naman itong nawala. Ngunit nagtataka lang siya nang sabay-sabay na mahimatay ang mga kalalakihan. Putya, nakikipaglokohan ba ang mga ito? Bulong pa ni Benjo sa sarili. Walang ano-ano'y bigla na lang siyang nakarinig ng mahinang kaluskos at napatingin siya sa may puno. Sa hindi kalayuan ay napansin niya ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa likod ng puno. Nakasuot ito ng itim na balabal pero kalahati lang ang nakikita ni Benjo. Hoy, ikaw! Sino ka? Pasigaw na tanong ni Benjo. Hindi sumagot ang lalaking nakabalabal at tumalikod lang ito. Teka, sino ba ang lalaking yun? Litong-lito na ang binata sa mga nangyayari. Makalipas ang ilang oras ay nagising din ang mga rebelde mula sa kanilang mahimbing na tulog. Nagising silang pawang masakit ang ulo at katawan. Lintik! Ang sakit ng ulo ko! Teka, bakit ako nakahiga rito? Gulat ni Daga at napatingin sa buong paligid niya. Ganon din ang tanong ng mga kasamahan nito. Simula nang magising sila ay wala silang maalala na kahit ano. Commander! Commander! Ayos na po ba kayo? Dali-daling pinuntahan ni Daga ang pinuno nang makitang nakatihaya ito sa gilid ng hagdan. Nananakit ang katawan ni Commander Jaguar nang tulungan itong makatayo ni Daga. Ano bang nangyari? Maging ang kanilang leader ay wala ring maalala sa nangyari sa kanila. Ang tanging naalala niya lang ay noong magpakalunod sila sa alak noong nakaraang gabi. Tama, nag-inom nga pala kami kagabi. Pero ilan lang ba ang nainom ko? Sa pagkakatanda ko, 3 bote lang yun ah. Imposible namang hatakin ako noon papalabas. Saad pa ng pinuno sa kanyang sarili. Pinuno, tingnan mo to! Pinakita ni Pepeng Tambak ang isang nakalukot na papel. Binuklat ito ni Commander at binasang mabuti. Pero biglang kumunot ang noo niya. Ano namang kalokohan to? Saad ni Commander Jaguar. Bakit pinuno? Ano ba nakasulat dyan? Patingin nga! Hinablot ni Daga ang papel at binasa din niya ito. Sa akin na kayo! Kayo ang magiging hukbo ko sa ayaw at gusto nyo! Ito ang nakasulat sa papel. Dahil dito, biglang uminit ang ulo ni Daga at nilamukos niya ang papel sa kaitinapon. Tahimik lang si Commander Jaguar habang nag-iisip ng malalim. Sino ba ang nagpadala noon? Baka pinadalhan tayo ng mga sundalo para isuko ang sarili natin. Wika pa ni Daga. Ang lalakas din ng loob nila no. Nagpunta sila dito para gaguhin tayo. Mga buwisit sila. Makita ko lang ang mga iyon ay pupugutan ko talaga sila ng ulo. Segunda naman ni Pepeng Tambak na galit rin. Hindi, nagkakamali kayo. Saad ni Commander Jaguar. Ano bang sinasabi mo, pinuno? Pagtataka ni Daga. Hindi ko alam, pero siguradong hindi ang mga sundalo ang nagpadala nito. Malayo ang tingin ni Commander Jaguar. Ano ka ba, pinuno? Wala nang ibang pwedeng gumawa nito maliban sa mga sundalo na yun. Ani Daga at matalim ang titig sa kawalan. Nanginginig ito sa sobrang galit dahil iniisip niya na pinaglalaruan sila ng mga kalaban. Mukhang sinusubukan itong guluhin ang kanilang mga isipan para mawala ang focus nila sa misyon. Hindi nga sila ang may gawa nito. Kung sa tingin mo sila, tingin mo ba hahayaan pa nila tayong mabuhay? Malamang, tad-tad na tayo ng bala ngayon at hindi na magigising. Malakas ang paniniwala ko na may taong nagmamasid sa atin sa paligid. Hanapin niyo siya at dalhin sa akin. Maotoridad na utos ni Commander Jaguar. Masusunod po, pinuno! Hoy, kayo! Narinig niyo ang sinabi ni pinuno! Hanapin niyo ang taong nagpadala ng sulat at dalhin dito! Tuturuan natin siya ng leksyon na hindi niya pa nararanasan sa tanang buhay niya. Ano pang hinihintay niyo? Magsikilos na kayo habang hindi pa nagpapantay ang mga paa niyo sa lupa.
Sigaw pa ni Daga sa mga tauhan nila. Masusunod po! Mabilis na nagsikilos ang mga rebelde upang hanapin ang taong nagpadala ng sulat. Malakas ang pakiramdam ni Commander Jaguar na hindi pa ito nakalalayo at tiyak na sa paligid lang ito ng kabundukan. Nagsikalat ang mga tauhan niya sa madidilim na sulok ng gubat, sa masusukal na kakahuyan at sa mga ilog. Sa bawat kuweba, butas ng lupa at kung ano-ano pang butas na maaring pagtaguan ng isang tao ay sinuyod nila. Subalit wala silang nakitang tao. Maski nga bakas ng paa ay wala silang natagpuan. Walang mga marka ni walang palatandaan. Sobrang linis ng buong paligid na tila ba wala man lang tao ang nagawi rito. Makalipas ng ilang oras na paghahanap ay bumalik na ang mga rebelde sa kampo. Ano? Nakita niyo ba? Nasaan na siya? Salubong ni Daga. Wala boss eh. Halos nahalughog na namin ang buong paligid pero wala talaga. Para naghahanap lang tayo ng multo. Nahihiyang sagot ng tauhan. Sira ulo ka ba? Anong multong pinagsasabi mo? Bumalik kayo doon at hanapin siya! Makapangyarihang utos ni Daga. Tama na yan. Hayaan nyo na. Sambit ni Commander Jaguar na nakaupo lamang sa upuan sa tapat ng kubo. Pero pinuno, walang kapatawaran ang ginawa ng taong ito. Kailangan siyang mabigyan ng leksyon. Ani Daga. Sang-ayon ako kay Daga, pinuno. Kung papalagpasin natin ang may gawa nito, baka ikasira ito ng plano natin. Lalo na't magulo pa ang utak ng mga tauhan natin ngayon. Baka mag-isip sila ng kung ano-ano. Saad ni Piping Tambak. Napaisip naman ng malalim si Commander Jaguar sa sinabi ng kanyang matatapat na tauhan. May punto naman ang mga ito at nasa batas nila na kung sino man ang magtatraidor sa samahan ay parurusahan ng matindi upang ito'y hindi na pamarisan ng iba. Habang nag-uusap ang grupo ay napansin ni Daga na nakasilip sa siwang ng bintana si Benjo. Nagduda ang rebelde kaya inakyat niya sa loob ang binata at kinaladkad ito pabalabas ng kubo. Anong ibig sabihin ito? Takang tanong ni Commander Jaguar. Mukhang tukoy ko na kung sinong nanggagago sa atin dito. Hoy bata, ikaw ang may gawa nito no? Umamin ka! Tanong ni Daga kay Benjo matapos paluhurin sa harap ang lahat. Hindi ako ang may gawa niyan. Maniwala kayo. Takot na takot si Benjo. Hinugot ni Piping Tambak ang patalim at tinutok sa leeg ng binata. Halos maihi naman sa takot si Benjo nang pumasada ang talim ng punyal sa kanyang ugat. Sabihin mo bata, ikaw ba? Tanong ni Piping Tambak. Maniwala po kayo, hindi nga ako. Maluhaluhang sabi ni Benjo habang nakaluhod na ito sa harapan ng mga rebelde. Sinungaling! Pinuno! Hayaan mo akong pugutan ko na ito ng ulo! Masyado na itong pabigat sa grupo natin! Mungkahi ni Piping Tambak at idiniin ang punyal sa liig ni Benjo. Maniwala kayo! Hindi talaga ako yun! Hindi makapalag si Benjo sa lakas ng lalaking nakahawak sa kanya. Diin na diin sa liig niya ang patalim ni Piping Tambak na naghihintay lamang ng sagot ng pinuno para malaslas niya na ang liig nito. Tumigil ka, Pepe! Sambit ni Commander Jaguar. Ha? Bakit, pinuno? Naawa ka ba sa batang ito? Saad ni Piping Tambak habang nakasambunot ang isang kamay sa ulo ni Benjo. Maluha-luha lamang si Benjo habang nakatingin kay Commander Jaguar. Nakangisi naman si Daga na nanonood lamang sa nangyayari. Noong akma na sanang lalasasin si Benjo ay biglang tumayo si Commander Jaguar at lumapit ito kay Piping Tambak. Tinapik niya ang balikat ng lalaki at tumalungko sa harapan ni Benjo. Alam kong may nakita ka, Benjo. Bakit di mo sabihin sa amin? Seryosong wika ni Commander Jaguar kay Benjo. Pero pinuno! Sambit ni Piping Tambak na halatang nabitin sa gagawing pagpugot sa ulo ni Benjo. Tumahimik ka! Bitawan mo siya! Utos ni Commander Jaguar.
Hindi nakaimik si Pepeng Tambak. Wala itong magawa kundi pakawalan ang binata na nag-iiyak na sa takot. Halika, tumayo ka dyan. Ani Commander Jaguar at dahan-dahang inakay papatayo si Benjo. Pinaupo niya ito sa upuan habang sinundan ito ng tingin ng mga matang nanlilisik sa paligid niya. Galit na galit ang mga bandido dahil nakuha pang maawa ng kanilang pinuno sa batang pinagbibintangan nilang traidor. Nanginginig pa rin sa takot si Benjo. Akala niya ay katapusan niya na. Mabuti na lang at mahabagin ang pinuno at nagawa siyang iligtas sa kamay ng mga berdugo nito. Sabihin mo sa akin ang totoo, ano nakita mo? Malumanay na tanong ni Commander Jaguar. May isang lalaki po. Hindi makapagsalita ng maayos si Benjo sa sobrang takot dahil sa kanya lamang nakatitig ang mga bandido na animoy gusto na siyang katayin ng buhay. Huwag kang matakot, walang mananakit sa iyo rito, ako ang bahala sa kanila. Susunod sila sa utos ko. Hinawakan ni Commander Jaguar sa hita si Benjo at marahang hinimas ito upang siya ay mapakalma. Sa akin ka lang tumingin. Dagdag pa ng pinuno. Sunod-sunod na napalunok ng laway niya si Benjo dahil sa nerbiyos. May lalaki po. Nakita ko po siya, nakatayo doon. Nakatingin siya sa inyo. Tapos tumingin din siya sa akin. Hindi ko po kilala kung sino siya. Saad ni Benjo. Kasinungalingan yan! Hinalugog na namin ang buong paligid. Pero wala kaming nakitang bakas na nagsasabing may tao ang nagpunta rito. Sabat naman ang tauhan na siyang nanguna sa pagsuyo ng kagubatan para hanapin ang taong nagpadala ng sulat sa kanila. Tumingin dito ang pinuno na galit. Inuutusan ba kita magsalita? Ani Commander Jaguar. Ay, pasensya na po. Napayukod sa takot ang lalaki. Commander, sino ba paniniwalaan nyo? Ang mga kapatid mo o ang batang yan? Dapat dyan itapon na lang. Wika naman ni Daga na nanggigigil kay Benjo. Dahil sa kanya ay nagkakagulo na ang buong samahan nila. Ngunit hindi ito pinansin ng pinuno. Nakita mo ba ang itsura niya? Tanong pa ni Commander Jaguar kay Benjo. Napabuntong hininga si Daga sa inis. Hindi po. May takip po yung mukha niya. Hindi din masyadong malinaw sa akin ang itsura niya dahil nakasuot po siya ng itim na balabal. Kaya hindi ko siya gaanong makilala. Nanginginig na tugon ni Benjo kay Commander Jaguar. Kung ganon, malinaw na ang taong ito nga ang nagpadala ng sulat. Marahil ay nahihiwagaan pa kayo. Pero naniniwala ako sa sinasabi ng batang ito. Mukhang may isang dayuhan na nakapasok sa teritoryo natin. Alam niya ang pasikot-sikot dito. Tumayo si Commander Jaguar. Hinarap niya ang mga tauhan na naguguluhan pa sa kanyang sinabi. Estranghero? Ano pinagsasabi niyo, pinuno? Takang tanong ni Pepeng Tambak. Oo, isa siyang estranghero. Tulad nga ng sinabi ko, kung ang batang ito ang siyang may gawa ng sulat, kanina pa siya dapat tumakas sa lugar na ito. Naniniwala akong isang tao lang ang may pakana nito. Mukhang alam niya kung saan nakatanim ang mga pampasabog. Kaya madali lang sa kanya ang pumasok sa kampo natin. Palagay ko nga, hindi ito isang tao. May katangian siyang hindi natin alam. Sabay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Commander Jaguar. Napayugyug ang mga balikat ni Daga na tinawanan lamang ang sinabi ng Commander. Nagpapatawa ba kayo, pinuno? Grabe, medyo nakakatawa po kasi yung sinabi nyo. Kahit adik, hindi maniniwala dyan. Saad ni Daga. Sinagot naman siya ni Commander Jaguar. Kaya mo nasasabi yan dahil adik ka naman kasi. Nabura kaagad ang malaking ngiti sa mukha ni Daga. Pero seryoso ako sa sinasabi ko. Hayaan nyo na ang batang ito. Malaki ang magiging pakinabang natin sa kanya. Sa ngayon, mag-focus lamang kayo sa trabaho nyo. Gaya ng ating orihinal na plano, ang kernel ang pakay natin. Tanging siya lang. Malinaw ba sa inyo mga sinabi ko? Ha? Wika ni Commander Jaguar sa lahat. Opo, pinuno.
Sagot naman ng mga bandido. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Benjo. Ligtas na ang ulo niya at ligtas na rin siya sa panganib. Subalit ngayon niya lang din napatunayan sa sarili na mas nakakatakot pala ang tao kaysa sa aswang. Sana hindi na lang siya nagawi dito sa bundok para hindi na rin niya nararanasan pa ang ganitong pahirap. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 12. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.